So, pag-usapan lang ho natin mga ka-action, mga kakamping, yung nakikita nyo po sa screen, si Mr. President Bongbong Marcos, at saka si PNP Chief General Nicolas Torre III, at saka si Director Jaime Santiago ng NBI. Magbibigay lang po ako ng sarili ko pong opinion dito sa nangyayaring ito. Dahil bilang isang Pilipino, nalungkot po ako, at bilang nagsusubaybay sa mga issue ng bansa natin, nalungkot po ako nung napanood ko po ito si Director Jaime Santiago na nagpasa ng courtesy resignation irrevocable nga po mga ka-action, mga kakampeng, dahil nanghihinayang po ako. Bakit po ba ako nanghihinayang at nalungkot? Well, napakasimple. Nakitaan ko po ng magandang performance ang hanay ng NBI sa pamumuno ni Director Jaime Santiago. Alam naman po natin na isa sa mga iniimbestigahan nila itong mga laganap na pagpapakalat ng mga fake news vlogger. At may nahuhuli nga po sila, at aside from that, sa Pugo at iba pang mga ongoing na mga kaso. Kumbaga, ang laki po ng naging ambag ng NBI sa gobyerno natin pagdating sa mga investigasyon. At naging maganda po talaga, in my own opinion, naging maganda ang performance ng NBI sa pamumuno ni Director Jaime Santiago. 'Di ba? Kaya nakakahinayang at nakakalungkot ho mga ka-action na nangyayari po ito, pero wala po tayong magagawa kung yan naman talaga ang magiging pasya ni Director Jaime Santiago. Wala tayong magagawa kung hindi irespeto din po natin. Di ba? So, alam naman po natin sa pag-resign nito ni Director Jaime Santiago, yung mga galit ho sa kanya ay natutuwa ho. Pero alam naman po natin na mas marami ang nalungkot at nanghihinayang sa kanyang pagpapaalam. Sa totoo lang mga ka-action, nalungkot po ako nung nagpaalam siya sa flag racing mga ka-action. So, pero alam ko po mga ka-action na hindi pa naman to basta-basta aalis hanggat wala pa siyang kapalit bilang respeto sa pinagkaloob sa kanya o pinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Mananatili pa rin yan hanggat wala pang kapalit siya. Kaya mag-message ko sa inyo, Director Jaime Santiago, maraming salamat po sa inyo. Diba? Ako po ay nalulungkot talaga. Ngayon, pagdating naman dito sa hanay ng PNP, so alam naman po natin, ito si PNP Chief General Nicolas Torre na iniidolo natin, nagkaroon nga po ng balasahan sa iilan ng mga opisyal. At nakakalungkot dahil tinutulan. At hindi lang po tinutulan, pinapabalik pa. So alam naman po natin na under ng chair ng Department of Internal Local Government ang NAPOLCOM, no? Sino ba ang chairman ng Sino ba ang chairman ng DILG? Si John Vic Remulla. Pero wala po tayo magagawa kung yan po ang magiging pasya. Tayo ay nagbibigay lang naman ng opinion sa ating saloobin. Hindi naman masama, basta hindi naman kasama-sama. 'Di ba? Ito lang kasi, nakakalungkot lang kasi itong mga ilan sa mga opisyal naging reshuffle ni PNP Chief General Nicolas Torre III, pag may ganito kasing issue, para sa akin, halimbawa, gi-reshuffle. So, hindi ako makaka-concentrate sa trabaho ko kung may ganitong issue. Yun lang, no? Pero hopefully, no, tayo po ay nagdadasal din na itong issue na to sa ng NAPOLCOM at sa PNP, sana maayos din po nila. Yun naman ang ating dasal. Sana maayos, marisolba ba ni PNP Chief General Nicolas Torre III, no? So, ito naman, alam naman natin, si Mr. President Bongbong Marcos, ito yung mas nakakalungkot ba? Kasi, alam natin na ang daming problema na kinakaharap ni Mr. President Bongbong Marcos ngayon. Diba? Ang daming problema. Nandyan na yun sa corruption, sa flood control, sa West Philippine Sea. Diba? Alam naman po natin sa flood control. Sumasakit ulo niya dyan. Napapabuntong hininga po siya dyan. Kaya sana wish natin may mapapanagot dyan. Diba? Pagdating naman sa West Philippine Sea, malaking problema din po yun. Diba? Isipin nyo mga ka-action, mga kakamping ka, tayo pa ang pinagpababayad ng mga Chinese sa nangyaring insidente na banggaan ng dalawang Chinese vessel, yung CCG at saka People's Liberation Army. Sila silang nagbanggaan tapos tayo ang pababayarin. Diba? Oo.
At hindi lang yan mga ganyan, no? Hindi lang CCG ang nag-aano dyan. Hindi lang People's Liberation Army ang nag-aano dyan sa sarili natin teritoryo. Minsan, nandyan pa yung ano nila, jet fighter. Di ba? Oo. Kaya, dito sa ano na to, malaki po talaga ang problema dito ni Mr. President Bongbong Marcos na kinakaharap. Pero sa tulong natin, suporta natin ng mga ordinaryong Pilipino, magiging magaan po yan. Pag makita ni Mr. President Bongbong Marcos na suportado ho natin sila. Diba? Sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng mga leaders na gumagawa ng tama, na tinutupad ang kanilang tungkulin, tayo po ay nakasuporta ho sa kanila. Diba? Kaya pagdating sana sa West Philippine Sea, magkaisa naman po tayo. Diba? Dahil ito lang, mga ilang days lang, nakatutok tayo sa humba-humba. Di ba? Pero ang totoong problema, ito talaga mga totoong problema na dapat natin fokusan. Itong kailangan na bantayan natin na kailangan may managot sa flood control, kailangan suportado natin o suportado natin ang mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Suportahan natin yung mga ginagawa ng mga magaganda ng ating mga leader dyan sa West Philippine Sea, lalo na si Mr. President Bongbong Marcos. Dahil pag makita ho ng mga leader na ang kanilang ginagawa ay para naman sa bayan at makita ho nila na suportado sila ng taong bayan, dyan po sila huhugot ng lakas. Oo, mga ka-action. Di ba? Kaya ito ho na nangyayari dito sa ano ng NBI at saka sa PNP, sana marisolba na din po ito. Yan po ang wish natin. Di ba? Tayo na mga bayan ang pinaglalaban, wala tayong hangad kung hindi makamit natin ang kapayapaan, tahimik at masaya na pamumuhay ng ating bansa. Di ba? Mga ka-action, mga kakamping. So yun lang po mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo yan ha. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.